Sa isang malayong baryo, sa probinsya ng San Isidro, mayroong isang matandang babae na tinatawag ng mga tao na Aling Marta. Siya ay kilala bilang isang mangkukulam, isang taong may kakayahang gumamit ng kulam o black magic upang saktan o kontrolin ang ibang tao. Marami ang nagsasabing nakita na raw siya sa gabi. Naglalakad nang walang kasama sa gitna ng kagubatan, may dala-dalang mga kandila at mga misteryosong bagay. Ang mga bata ay takot na takot sa kanya, at kahit ang mga matatanda ay umiiwas sa kanyang landas. Isang gabi, habang nagiinuman ng mga kabataan sa baryo, napag-usapan nila si Aling Marta. Si Juan, ang pinakamasayahin sa grupo, ay nagyabang na hindi siya takot sa mangkukulam. Kung totoo man siya, bakit hindi niya ako subukan? Wala naman siyang magagawa sa akin, sabi niya nang may pagmamataas. Narinig ito ng isang matandang lalaki na dumaan. Huwag mong subukin ang tadhana, Juan. Si Aling Marta ay hindi biro. Marami na ang nagdusa dahil sa kanyang sumpa. Babala nito, pero hindi nakinig si Juan. Sa halip, nagdesisyon siyang puntahan ang bahay ni Aling Marta upang patunayan na wala itong kapangyarihan. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Pedro, na labag man sa loob ay sumama pa rin. Ang bahay ni Aling Marta ay matatagpuan sa dulo ng baryo, malapit sa kagubatan. Ito ay isang maliit na kubo na puno ng mga halaman at mga nakabiting bagay na tila mga anting-anting. Nang dumating sila, nakita nila na may ilaw sa loob. Kumakatok si Juan ng malakas. "Aling Marta! Narito ako! Anong kaya mong gawin sa akin?" Sigaw niya. Biglang bumukas ang pinto ng kusa. Walang tao sa loob, pero may naririnig silang mahinang tawanan. Pumasok si Juan habang si Pedro ay nanatili sa labas natatakot. Sa loob, nakita ni Juan ang isang altar na puno ng mga kandila, larawan, at mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Bigla niyang naramdaman ang isang malamig na hangin at ang mga kandila ay namatay ng kusa. "Juan, umalis na tayo!" Sigaw ni Pedro mula sa labas. Pero hindi na makagalaw si Juan. Parang may nakakapit sa kanya at naririnig niya ang boses ni Aling Marta sa kanyang isipan. "Sinubukan mo ako, ngayon ay magdudusa ka." Kinabukasan, natagpuan si Juan sa gitna ng kagubatan, baliw na at walang malay. Walang makapagpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Si Pedro ay hindi na muling nagsalita tungkol sa nangyari. At ang bahay ni Aling Marta ay tuluyang naging isang alamat sa baryo. Mula noon, ang sinumang maglakas loob na subukin si Aling Marta ay hindi na nagiging pareho. At sa gabi, kapag tahimik na ang baryo, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang tawanan ng mangkukulam sa kabilang dulo.